Masayang gabi na naman po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, ang inyong Lola Relly Mix Stories. Magtuturta po tayo ng pako. Alam niyo po yung pako kanina na nasa video ko, na nilagay ko po sa aming sinigang na isda. Nagtira po ako ng konti kasi sabi ng mga bata, masarap daw po itong itorta. So, itry natin. First time ko pong gumawa ng tortang pako. Yan. Yung dami po ng pako na yon parang isang bowl na maliit. Ayan pa po ang natira. Nilagyan ko po ng 5 itlog. Ayan. Tapos, ayun na po yung ating luto. Ayan na po yung ating pako. Tapos, meron po tayo ditong, ayan o mga kaibigan, ang tawag dito, tinapa. Tinapa, binili ko po yun sa taga Cavite. Matagal na panahon na po yan na naglalako ng tinapa dito yung batang yun. Bata pa yun, nandito na, naglalako ng tinapa. Hanggang ngayon, nagkapamilya na, 14 years old na daw yung anak niya. Naglalako pa rin siya ng, tawag dito, tinapa at daing. Pero alam niyo po ba, yan, magkukwento na naman po ako. Yung batang yun ay nakapagtapos po yun ng college. Parang engineering po ang natapos niya. Nagtrabaho din po sa San Miguel Corporation. Pero pinag-isipan daw niyang mabuti. Kung siya daw po ay empleyado lang, maghihintay siya ng kinsinas katapusan para makahawak ng pera o sumweldo. Samantalang kapag siya daw po ay nagtinda ng tinapa, araw-araw daw po ay kumikita siya at nakikita niya yung kanyang tubo. At marahil, maganda po ang tubo sa pagtitinda ng tinapa at saka daing, dahil since 1990s po ay nandito na po yung batang yun. Ngayon po ay nasa 40 years old na yata siya. Nung mga nag-aaral pa po siya, ng mga almost 20 years old pa lang, andito na po siya sa lugar namin nagtitinda ng tinapa at daing. Ngayon yung anak niya, 14 years old na, pagkagaling po sa school o bago po pumasok sa eskwelahan, ay nagtitinda rin po ng daing at saka tinapa. Magkasama silang mag-ama. At saka yung asawa daw niya, mga kaibigan, 2 months pa lang yung kanyang anak, ay namatay na po yung kanyang asawa. At hindi na raw po siya mag-aasawa kasi ibibigay na lang niya sa kanyang anak ang panahon niya. Yun, ayaw daw niya ng sakit pa ng ulo. At marami na pong nabili yatang property ang batang yun dahil lang sa pagtitinda ng tinapa at saka daing. Ang mahalaga daw, nakapagtapos siya ng pag-aaral. Pero sabi niya, ginamit daw niya, mga kaibigan, yung utak niya kung pagdating lang naman sa kitaan. Mas gusto niya na po ang magtinda ng tinapa at daing. Ano, tinapa. 4 na piraso po yan. That is 50 pesos po yan ang 4 na piraso na tinapa. Ganon din po yung daing. At ang isda po na kanyang ginagamit lagi ay tawag dito, galunggong. Yan po. Ang maganda lang ngayon mga kaibigan, no, sa ating mga kawakawali ngayon, kasi kahit konti lang na mantikang ilagay mo ay makakaluto ng pagkain. Yan. Kakansi po natin yung ating tortang tawag dito, tortang pako. Pako na yan. First time ko pong nagtorta ng pako. Sana okay naman nga. Yan. Lutuin po natin mabuti para imitlog sa ilalim ngayon. Mga kaibigan, ano po ang inyong ulam ngayong hapunan? Ako po ay hindi po masyadong kumakain na sa gabi kasi matutulog lang din naman. At saka pag kumain po tayo ng 7 o'clock, dapat ang tulog po yan ay 8, 9, 10. Yan, mga 10 o'clock o past 10 kasi dapat 3 hours ng 3 hours po yung pagitan. Para po pag hindi po tayo matulog agad, yung atin pong blood sugar ay hindi po tataas. Kumbaga matutunaw na yung mga
sugar sa ating katawan. Ano ko na po ito. Diretso ko na po yan. Yan, isang lutuan na lang. Tapos i-spread ko na lang ang pako. Yan. Di po ba? Ang pako-pako. Tortang pako. Kami lang po ni ko Lolo Dodong nandito. Si Bunso ay nasa school pa. At tahimik lang po yan ang aming buhay. Alam niyo mga kaibigan, sabi ko nga dapat pala nag-imbestiga ako nung araw sa background ni Lolo Dodong. Kasi si Lolo Dodong, hindi siya masyadong nagsasalita. Ang aming batian lang ni Lolo Dodong ay, ano ating ulam? Yan, kumain ka na. Kain na. Yan ang aming batian ni Lolo Dodong. At kapag nakapag-asawa po kayo ng tahimik at hindi masyadong nagsasalita ng marami, ay sus. Pag hindi mo kinaya, ay magagalit ka. Pero ako po, piniling ko sa Panginoon na bigyan niya ako ng malawak na pasensya. Kasi kapag hindi po malawak ang aking pasensya sa ganyang ugali ng kapartner mo sa buhay, ay, Panginoon ko, baka maghiwalay na ang tricolor sa puti. Kaya lang, may sinumpaan tayong pangako sa Panginoon. Kaya, kung hanggat kayang magtiis, di magtiis. Alam niyo po, nung araw, nakakatawa po yan si Lolo Dodong. Tumira nga po ako sa construction site ng almost 7 months o 5 months. Basta ganun, 2 construction site po yung aming tinirahan. Dahil si Lolo Dodong po ay sa construction nagtatrabaho at katiwala po siya ng kapatid niyang kontraktor. Alam niyo po ba, pag ako po ay tawag dito, may atake, hinahabol ko yung aking hininga. Sasabihin ko kay Lolo Dodong, kung saan po yan pupunta ang kuya niyang may kabutihan din ang ugali na kahit alam niya na lagi ako may atake, talagang ilalayo niya si Kuya Lolo Dodong sa buhay ko. Pag message ko po yan na, alam mo, hirap na hirap akong huminga. Parang gusto kong pumunta ng hospital. Alam mo, isasagot ni Lolo Dodong, huminga ka lang. Huminga ka lang. Siyempre po, hihinga talaga ako kasi kung pag hindi pa ako huminga, mamamatay po mag-isa doon sa site. Kapag grugi na po talagang habol-habol ko na po yung hininga ko na hindi ko na po talaga kakayanin. Tumatawag po ako doon sa kabila kasi nasa labas po ng site yung mga tao, yung mga manpower from Mindanao. Buti na lang may mga mapait din naman na mag-aaman doon. Sasabihin ko, ay Dong, pakidala niyo naman ako sa hospital para mamatay na ako. So yung mga trabador po ni Lolo Dodong ang magdadala sa akin sa hospital. Ako po yung asawa na hindi OA. At kapag yung choices natin ay mga ganyang klaseng lalaki, ibig sabihin, yan ang pinili natin. Choices natin yan, di magtiis. Basta ang mahalaga lang, huminga ka. Kapag hindi ka na makahinga, huminga ka. Yan lagi ang mga detalye ni Lolo Dodong. Wala siyang maraming sasabihin, hinga lang. Natural, hinga ako. Kahit man gusto mong magwala o gusto mong magalit, anong makukuha mo sa mga tao na hindi marunong magsalita ng marami. Ganyan mga kaibigan ang tsuri ng buhay ni Lola Relly Mix Stories na kumbaga habang andito tayo sa lupa, iba-iba po yung ating nararanasan. Kami po ni Lolo Dodong ay almost 41 years na po kami. Sa May 28 ay 41 years na po kaming kasal. At doon po sa 41 years, siguro mga kaibigan, kasi medyo bata-bata pa kami, nagsasalita naman po yan na medyo marami-rami pa. Kung pinagdugtong-dugtong po yung aming usapan, siguro po meron ding mga kulang-kulang kalahating taon kaming nag-uusap. So yung 40 years and a half, tahimik na po yun. At
ako po, talagang maghahanap ng kausap dahil ng mga panahon po na yun, 20s, 30s, 40s ako. Hindi ko kaya yung walang kausap. Kaya, pinukus ko po yung buhay ko sa paghahanap buhay. Hanap buhay dito, hanap buhay doon. At ang mga customer ko ang aking mga kausap. Yan. Mga customer ko, bibili ka o hindi? Pag hindi ka bumili, alis na ako. Kaya tawang-tawa po yan mga customer ko ng araw. Ano ka ba naman? Siyempre bibili kami. Tapos kwento-kwentuhan ng konti. Alam mo naman, para ka lang makabenta. May mga customer tayo minsan na dumadaing-daing din ang kanilang mga problema sa mga asawa, sa mga anak, sa mga in-laws. So, kailangan din natin pakinggan paminsan-minsan. Kasi sila po yung mga suki natin sa ating mga paninda. Kaya kailangan din po natin maging good listener sa mga maraming karaingan sa buhay. Kaya lang, kapag ang dami-dami po na dinadaing ng isang tao sa akin, kulang na lang din sabihin ko na ko. Kung alam mo lang, grabe din ang aking mga dalahin sa buhay. Kaya lang mga kaibigan, hindi ko talaga ugali magkwento ng araw sa mga pinagdadaanan ko. Ngayon po, naikukwento ko na yan kasi comedy na po yan eh. Ibig sabihin, napagtagumpayan na at para na lang comedy yan pag kunikwento ko po ngayon. Kasi, ang isang bagay na napagtagumpayan na natin, kapag ikinuwento natin, hindi na po tayo naiiyak, hindi na po tayo nasasaktan, hindi na po tayo nalulungkot. Bakit? Kasi tapos na yung mga panahon na nasasaktan tayo, nalulungkot tayo. Kaya, salamat sa Diyos kasi nakaraos po ko doon sa almost 41 years na ang Diyos ang aking kausap. Ang mga anak ko kahit hindi pa nagsasalita, pinakausap ko. At hindi ko rin po ugali na mag-confide sa aking pamilya. Kasi nga, choice mo yan eh. Yun ang pinili mo. So kung ano yung buhay na kaya niyang ibigay sa'yo, isin mo. Kahit mananghalian kayo ng tigisang pandesal. O diba? Kasi nga, choice mo yan. Ang buhay daw full of choices. Kaya, kailangan talaga huwag magpabugso-bugso ng desisyon sa buhay. Kailangan isipin mo ng mabuti para sa ganun wala kang mararanasan na sitwasyon na mahirap. At kung dumating man sa punto na mahirap, kailangan tanggapin mo yung sitwasyon kasi yun ang choice mo. O diba mga kaibigan? Ayan, si Lola Inday, nagkukwento na yan sa inyo ngayon, mga apo o yung mga anak, mga nanay dyan, para makakuha po kayo ng tip kay Lola Inday. Kahit po ang asawa niyo hindi nagsasalita, pag-aralan niyo rin po na hindi rin magsalita. Natatapos po ang aming araw ni Lolo Dudong, walang usapan. Ayan, ito namang mga nauso ng mga lagayan ng mantika. Yung mga butas, ayaw namang lumusot ng mantika. Ay, naku, mga uso-uso. Yan. Kaya, ang buhay ay nakakatuwa kung minsan. Yan. Pwede natin yung tawag dito. Tinapa. Para puro po tapos pag hindi po ito naubos ngayon, ulam naman nila yan bukas ang umaga. Ang aking pong nanugang ay nandito, weekly namang umuwi yung aking anak. At masaya naman po kami. Wala pong mga heartaches, walang mga tampo-tampo, walang mga reklamo. Kasi alam niyo mga kaibigan, tayong mga biyanan, no? Ito naman, napunta naman tayo sa pagiging biyanan. Ako po, maingay lang po ako ng mga nagpapalaki pa lang ako ng anak. Talagang, hoy, late na kayo, bilisan nyo maligo, bilisan nyo magbihis, bilisan nyo kumain. Yan sila teenager na, tandaan nyo ha, mga teenager na kayo, ingatan nyo ang inyong sarili, mapababae, mapalalaki kayo. Ingatan nyo ang inyong sarili. Huwag kayong padalos-dalos. Huwag kayong padadala sa bugso ng inyong damdamin. Yung mga crush pa lang dyan. Yung mga crush na yan. Crush pa lang yan. Hindi pa yan true love. Kaya, ingat kayo. Hanggang sa nakapagtrabaho na sila.
At doon sa punto na may mga pamilya na sila at may mga asawa na sila, ay hindi na po ako nagsasalita. Basta tinuruan ko na po silang maglaba, tinuruan ko na silang maglinis ng bahay, tinuruan ko na sila sa lahat sa loob ng bahay kung anong pwedeng gawin. Kaya ngayong may mga pamilya sila, marunong silang magluto, maglinis, maglaba. At strong din naman ang mga karakter nila kasi nakita nila yung karakter ng kanilang nanay na strong din. Ako po, kapag meron po ako mga pinagdadaanan sa buhay, hindi ko po yan pinapakita lahat sa mga anak ko na nanghihina ako, umiiyak din ako. Basta ba hindi iiyak, diba mga kaibigan? At tayo ay dumadaan sa kung hindi man luha ng kahirapan, luha ng iba't ibang tsuri ng buhay bilang may pamilya. Kaya sila, strong lang sila. At yun po ang gusto ko sa mga anak ko, yung strong sila kasi nagpapalaki pa lang sila ng mga anak nila, kaya kailangan nilang maging strong dahil marami pa silang pagdadaanan. Ako, sabi nga ng mga matatanda, kumbaga sa mga araw, palubog na. Malapit na ang dapit hapon, naghihintay na lang na lumubog ang araw. At ang una kong naipasa sa kanila mula nang maliit sila ay ang pananalig, relasyon sa Panginoon. Kasi kahit anong gawin ng tao, kapag walang tamang relasyon sa Panginoon, hindi mo mararanasan yung kakuntintuhan sa buhay, yung tunay na kagalakan, kahit tambakan ka pa dyan ng salapi at isampal pa sa mukha mo umaginto ang mga for a while lang yan, pansamantala lang yan ang kaligayahan sa mga material na bagay. Pero yung kaligayahan na mula sa Panginoon, yung kagalakan, ay kakaiba po yun. Hindi po yun mapantayan ng kahit anong bagay dito sa mundo, lalo na yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya ang mga anak ko, mga kaibigan, strong sila. Tapos, sabi ko sa kanila, maging open ang communication nyo sa inyong mga asawa. Kasi pangit yung mag-asawa na walang pinag-uusapan. Nung araw, kapag wala na po kaming pagkain, maliliit ang mga anak namin. Pag sinabi ko po kay Lolo Dudong na, uy, wala na tayong tanghalian. Ang sagot ni Lolo Dudong sa akin, ay, pasensya na, wala talaga akong magagawa kasi on and off ang kanyang trabaho. Pag narinig ko po na gano'n na ang sagot ni Lolo Dudong sa akin, nagiging strong po ako, ang nagigising ako. Sasabihin ko na, sige na, huwag mo yung isipin. Ako nang bahala. Yan, didiskarte po ako para kumain ng aming pamilya. Ganyan po ang design ng aking karakter. Kaya dumating po sa punto na ganyan po mga kaibigan. Kapag ang asawa nating natagpuan ay walang mga disposition sa buhay, yung wala tayong naririnig na mga plano, mga disposition sa buhay, tayong mga babae ang gumagawa ng sariling disposition, which is mali, dapat yun. Mali yun kung ating titignan. Pero paano? Kung wala naman tayong naririnig. Tapos, pag nag-uusap kami nung araw, wala din siya masasabi. Bakit? Yun ang mga tanong, bakit? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin po kayang sagutin yan. Kaya ang ginawa ko, diskarte. Mag-disposition ako mag-isa at salamat sa Panginoon. Hindi ako nakagawa ng mali sa buhay ko. Basta ang alam ko lang, mahal ko yung aking pamilya, ang aking mga anak, lalo na hindi ako gagawa ng mali. Dahil ayoko masira ang buhay ng aking mga anak at masira ang aming pamilya. Kaya kailangan talaga na ang tao ay maagang makakilala sa Panginoon para kung mayroon mang mga pagsubok ng buhay, meron po tayong kabisig. May magsasabi sa akin, oops, mali yan. Pag nakakapag-isip po ako, nagre-rebel yung utak ko. Sasabi ng Holy Spirit, o kalma ka ha, mali yan ang iniisip mo. So para kang nabubuhusan ng malamig na tubig. Kaya yan po ang kagandahan na tayo po ay nasa Panginoon at laging pinapakinggan ang boses ng Diyos kasi iba po yun kapag salita na ng Diyos ang ating nababasa at boses na po ng Diyos ang ating napapakinggan. Pag sinabi pong boses ng Diyos, paano ba mapakinggan? Ako po yung experience ko. Meron po nagsasabi sa isip ko,
parang mayroon pong mga salita na binabasa ko sa isip ko na tuloy-tuloy. One time naman, parang meron akong pinapanood na pelikula sa aking isipan. Na, ay, sorry Lord, mali pala yung naisip ko. Minsan naman, pag mali ang nasabi ko, sasabihin naman ng Holy Spirit, uy, masakit yung sinabi mo, balikan mo yung taong yun, bagamat hindi umimik, pero nasaktan yan. Kaya dali-dali po akong bumabalik doon sa tao. At sinasabi ko, sorry ha, baka nasaktan ka kanina sa sinasabi ko. Pasensya ka na, hindi ko yung sinasadya. Hindi ibig sabihin yun ay masama yan. So, may ibsan yung sama ng loob ng tao. Kaysa yung iwanan mo na masama ang loob. Kabigatan din po yun sa atin na naging sanhi tayo ng pagkakasala ng iba. Kaya yan mga kaibigan, ang buhay ng inyong Lola Inday ni Lola Rayleigh Mix Stories. Ang pangalan ko po talaga ay Rayleigh. Ang akin pong family name na ako'y dalaga pa is Royo. Naging apelado lang po ako dahil nga po sa aking asawa. Yung apelado po ay talagang lagi po akong umaapila sa Panginoon. Ganyan po ang buhay Kristiyano, masayang tunay. Yan mga kaibigan, nakaluto na po ako ng tortang pako at pritong tawag dito, tinapa. Ay, sarap tignan yan. Alam niyo po ba ang tinapa mga daan, yung mga process na na mga pagkain, gaya po ng mga tawag dito, yung mga tawag dito, yung mga karne, yung mga red meat. Pag kumain po ako niyan, kamatayan po yan ang buhay ko. Mag-a-allergy po ako yan. Kasi kapag may po tayong bato sa apdo, allergy po yan ang idudulot sa ating katawan. Ayan po. Oh, di ba? Meron akong hapunan ang pamilya. Tapos, ayan po yung sinigang kanina na may pako. Meron pa. Ano na lang po yun, iinit. Tapos, marami pong kanin. Hindi po ba? Simpleng buhay lang na masaya. Okay na po yun. At ang dami ko na pong na-share sa inyong kwento. Sinishare ko po yan sa inyong mga anak, mga apo, mga kapwa-alula. Para po maibahagi ko rin po sa inyo kung paano po nagtagumpay ang aking buhay. Yun, yung sinasabi ko kanina, mga biyanan, hindi ko po ugali na pakialaman ng aking mga anak, mga manugang. Kung dumating sa punto na kailangan lang opinion ko, di pag lumapit sila nagtanong, tsaka lang po ako, hindi ko po ugali mag-urira. At yung akin pong isang manugang ay mga anak. Sinabi ko lang, ihanda mo na yung mga damit ng anak mo, lagay mo na sa bag para anytime na mag-labor ka, buhat na lang ng gamit. O ganun, hindi ko na isa-isa na meron na bang ganito, may ganyan. Alam niya yun kasi nagpapamilya na siya. Yan. Kasi dyan lagi nagkakaroon ng mga gap ang mga magbiyanan kapag masyado po natin silang iniisa-isa. Yan mga kaibigan, sige po at gabi na. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. At lagi ko pong sinasabi na bago po tayo matulog ngayong gabi ay manalangin po tayo lagi sa ating Panginoon. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. At dito ko na po tatapusin ang aking video. God bless us all po.